Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. O, kita mo, ginagawang survey, lagpak agad. Ano nangyari? Bakit lumalagpak ka sa survey? O, ito ha. Bakit takot na? Oo, yung mga bakulaw. Parang ang nangyayari daw ay kinakampihan na itong oo, si BP Sara para kinakampihan na raw ng mga taga-Senado. Alangan naman kayo kampihan, mga durubo kayo. Alangan naman kayo ang suportahan. Eh, kayo nga ang mga gumagawa ng hindi maganda. Impeach dito, impeach doon. Kakampihan kayo ng Senado? Na kayo ng tipaklong ha. Ito na mga kasama. Isang magandang balita ito dahil napakaganda ng mensahe ang nakikita natin. Pag pinagtagpi-tagpi mo yung angulo, talagang suportado ng Senado, itong si BP Sara. Merong mga nagrereklamo. Ayun naman eh. Masyado kasi kayong mga bida-bida eh. House Leader, Prosecutor, Islam, Escudero, Position. Senators can vote to dismiss BP impeachment case. Natural. Hindi na kasi nakikita, hindi na maganda nakikita sa inyo mga taga-kamara. Ngayon, binabatikos nila si Mamang Keso. Iyak nyo na lang yan. Hindi ko kayo papanigan ng mga senador na ito, lalong-lalo na. Iilan lang yung mga senador na minority. Pero bago natin simulan ang ating talakayan at reaksyon, nakalike ka na ba? Kung hindi pa, ilike mo muna. Share mo na rin at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung bell, i-bell all nyo para nakakatanggap ka ng notification araw-araw. Ito na, The Legend, Grabe, sikat na sikat ka ngayon, te. Mukhang nakariban ka dyan, Ano nangyari? Bakit may umalingasaw na baho? Kasi sabi nga ng iba, kung walang baho, hindi naman sisingaw yan eh. Sabi ni Aling Ledesma, totoo yan. Ngayon, siguro nagkakabulgara na at yung isa parang naririndi na. Nakukonsensya si alias Rene, eto na, umamin na. Ngayon, anong ang resback? Kikilos na ho ang mga abogado ni Pastor Kibuloy. Ngayon, siyempre, pag yan ay gumana na at naimbestigahan, kasi ibang klase na to eh. Ibang usapan na ho to. Mantakin nyo, may bayad. May perang involved para lang idiin, si Pastor at mga Duterte. Sinama pa si Senator Bongo at Senator Bato. Kaya pa nagigil ka kay Senator Bato. Ikaw nga. Tuloy natin to. Matapos magpahiwatig ng kanyang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028, si Risa Hontiveros at nang lumabas ang kanyang star witness noon na si alias Rene at binaligtad ang lahat ng statement nito at itinuro si Risa Hontiveros na tila nagbayad sa kanya para idiin sina Pastor Apollo Kibuloy at mga Duterte. Lalo pang bumagsak si Risa Hontiveros. Aguy. Ito parang 2028 presidential survey. Ang taas ni BP Sara, Tapos number 3 ka lang. 3% sorry. Mataas pa pala sa'yo si Balulong. Mataas pa si Balulong. Sabi ko nga sa inyo mga kasama, wala silang itatapat dito kay BP Sara. Kasi iba naman talaga ang pinakita. Iba ang pangalan Duterte. Iba ang pangalang basta pangalang Duterte, ikumpara mo dito sa mga pangalan dito, malayo ang diferensya. Hindi kayang tibagin eh. Ito mga ito, yung nakikita nyo sa screen na ito. Mag-aaksaya lang to ng pera. Kung ito kakalabang kay BP Sara, mag-aaksaya lang kayo ng pera. Sabi ni Aling Rodrigo dito. Yan ang katotohanan. Sabi ko nga sa inyo, pag si BP Sara pumunta sa isang lugar, talagang dinudumog eh. Hindi lang dinudumog, Talagang ang taong bayan papicture dito, yakap dito. Kaya minsan, kita nyo yung
Yung bodyguard ni BP Sara talagang nakapokus. Lalo si Katerky, ay Kateke. 'Di ba? Talagang focus sa trabaho niya. Oh, wala ito. Ito si Ate Leni, 19%. Kung tatakbo at kakalaban si Senator Bongo, malabo din talaga eh. In fairness pero wag ka magagalit. Senator Bongo, kung sakasakali lang na talagang magdesisyon ka at na tumakbo, oo, antay mo muna matapos si BP Sara kasi malayo talaga kahit ako hindi naman natin na malayo, malayo sa malayo. Wag lang susubok talaga kasi masasayang lang eh. Pwede ka pa naman tumakbo ng pagkasenador. Oo. Eto si Fall 2, malabo rin to. Lalo na to si Balulong. Tuloy. Sa kakatapos lamang na 2028 presidential survey ng Tangere, nangunguna si Vice President Sara na mayroong 35%. Pumangalawa si Leni Robredo na mayroong 19%. Pangatlo, si Senator Bongo na mayroong 13%. Ikaapat na pwesto, Senator Raffy Tulfo na mayroong 9%. Martin Romualdez na mayroong 6%. Risa Ontiveros na mayroong 3% na lamang. Mas malaki pa ang undecided na mayroong 10%. Hindi pa rin talaga mananalo itong si Risa Ontiveros dahil talagang patok na patok ang tambalang Sarago sa pagkabisa. Yun. Talagang ganun eh. Pero nakikita natin, talagang hindi kakayanin. Ay kayo na lagi nakasubaybay sa akin. Ngayon, sa tingin nyo, sino ang ihaharap nila dito kay BP Sara na pwedeng makakalaban? Maraming gusto kumalaban. Ang problema yung tsansa, mababa ang tsansa ng mga ito. Si BP Sara kahit hindi mo na ikampanya, kahit hindi na siya mangampanya, o yung mga tao na lang ang magkampanya sa kanya, mananalo at mananalo eh. O hindi naman siya nagbubuhat ng bangko, pero yan ang katotohanan. Pansinin nyo lang. Napakagaling ng BP. O eto tayo eh. Pag sa publiko ng ebidensya ng BICAM, dapat dati nyo na ginawa yun. Di ba? Naku po, ito. BICAM, tapos pondo. Tingnan natin to. Maipasok lang natin to kasi nakalimutan na natin yung BICAM eh. Ano ba nangyari sa pondo? Bakit may pirma na naipasok, insertion nga ang tawag. Sabi ng nakakaalam dito. Bakit may milyones na pumasok? Sa BICAM, wala naman doon pero pinirmahan. Nakalimutan nyo na ba ang usapin sa BICAM? Baka nakalimutan nyo na. Ibalik natin ito. Ano ba yung balita rito? Pasok. Ano ang panukalang paraan para maisapubliko ang bicameral deliberations ng proposed national budget? Para matiyak na bukas sa publiko ang deliberasyon sa panukalang pambansang pondo, isinusulong ng liderato dito sa Kamara ang pag-live stream sa proseso. Ha? Kung kailan nabuko. Sa akin magla-live stream. Ganun ba yun? Gawin nyo. Ito lang siguro parang iwas pusoy na kumbaga. Ang laki na hunang nawala nung... tapos ngayon parang mamalinis. Sige lang diretso nyo lang isa publika nyo, yan ang nararapat. Transparency. Di ba? Ganun dapat yung unang pinakita nyo. Hindi nga Di ba? Tuloy. Ng Bicameral Conference Committee o BICAM. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, buo ang suporta nito sa panawagang pagkakaroon ng transparent budget process. Sa pamagitan nga ito ng pagbubukas ng proseso sa publiko, tumutukoy ang bicameral deliberation sa pag-reconcile ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa conflicting o magkakaibang provision sa proposed national budget. Pahayag ng House Speaker, isusulong nito ang mas malawig na budget reform sa pagbukas ng 20th Congress sa Hulyo. Anya, mahalagang hakbang ito para maibalik ang tiwala ng publiko at matiyak na para sa kapakanan ng taong bayan ang kahit gawin nyo yan ngayon, wala nang tiwala sa inyo. Kahit mag-transparency pa kayo, kahit mag-live pa kayo, sabi ni Aling Ledesma, hindi na mababalik yung tiwala. Di ba? Ganon. Sinira nyo kasi yung tiwala sabi ni Aling Marie. Yung tiwala na yun, sana walang ganyan. Di ba? Sino ba ang nagpapanalo sa inyo? Hindi naman kalaban nyo, di ba? Ang taong bayan. Kaya kayo nagiging senador, kaya kayo nagiging kongresista, kaya kayo nagiging pangulo
yung tiwala ng tao. Yun, yung pinakapuhunan nyo. Eh, wala na eh. Sa tingin nyo, mag-live-live kayo, mag-bikam-bikam kayo, babalik yung tiwala. O kayo, mga kasama, ito ha, isang malaking tanong lang to. Sa tingin nyo, pag nag-live sila sa bicameral conference committee na ito, oo, sa tingin nyo ba, yung tiwala nyo, ibabalik nyo pa dito? Sa tansya lang natin ha, sa nakararami, parang wala na. Yung tiwala na yun, eh, tapos na. Kung ako lang tatanungin, yung tiwala na yun, hindi na mababalik yun. Kahit anong, iba kasi, iba yung nangyari noon eh. Talagang nakakawindang. Kumbaga talagang sayang. Kung ginamit nila sa ayos sana yung panunungkulan nila, tumulong sila sa bayan, tumulong sa tao, sinaayos. Oo, dapat pag-aralan yung mga bill, nagpasa na maayos na bill. Eh hindi eh. Oo, nakatingin sila sa pondo. Ha, sabi ni Aling Lorraine. Eto, House Leader, eto na. Sampal ito doon sa mga taga-kamara, lalong-lalo na yan kay Balulong. Ano meron dito? 'Di ba? Pinag-iinitan na ngayon nila. Si Mamang Keso. Philippine House leaders and prosecutors refute the Senate President's claim that a majority of Senator judges can vote to dismiss the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Vivian Gulla has tonight's top story. The 1987 Constitution does not provide for a dismissal of the articles of impeachment. That is the assertion of some House prosecutors and House leaders as they refute the position of Senate President Francis Escudero that the Senate, sitting as an impeachment court, can dismiss the complaint against Vice President Sara Duterte if such a motion is raised and succeeds to get the vote of the majority of members. To dismiss the impeachment complaint outright without even conducting a trial is, I believe, not within the bounds of the impeachment court. Why? Because under the Constitution, they should try and decide. So wala naman po nakalagay doon na to dismiss it outright. Another House impeachment prosecutor, Representative Jervil Luistro, puts emphasis on the constitutional mandate for the Senate to try and decide all cases of impeachment. Luistro says both the prosecution and the defense must be given ample opportunity to present evidence during trial, and only after can senator judges decide whether to convict or to acquit Duterte. Hindi nga, ito nga. Bago nyo sabihin yan, meron nga kasing, di ba merong 1-year ban? 1-year bar o 1-year ban? O tsaka yung ruling, hindi nasunod. Merong nalabag. Kaya nga, ang gusto nito mga ito, maliwanag naman yung pahayag ni Senator Alan, di ba? At maliwanag din ang pahayag nito ni Mamang Keso. Di ba? Bakit nauna yung pang-apat na impeachment case? Dapat ang inuna yung first na pinail. Saka mag-jump ngayon sa pangalawa. Ang problema, one case sa isang taon lang ang tatanggapin. 'Di ba? At yung rules, bakit nag-jump sa pang-apat kagad? Yun na ang naging priority. Doon nagtataka yung mga senador. Ibalik muna yan, ibalik. May mali. Ngayon, mga ito. Bakit kayo ganyan? Saan ba nagkamali? 'Di ba? Meron kayong pagkakamali, kaya pinabalik. Ngayon, ang sasabihin nyo, when the Constitution does not provide, we should not provide. Whether to convict or to acquit when the Constitution does not provide. For sure ito, sa tansya lang natin, sa aking opinion, parang mababaliwala na ho itong impeachment trial. Kasi ang sabi nga, ni Mamang Keso, hindi pwedeng isa lang ang prosecutor. Yung panig mo, isa lang. 'Di ba? Meron bang mangyayaring trial sa June 30 hanggang sa July 28? Meron ba? Yan ang tanong ni Aling Ledesma. Sabi nga din ni Mamang Keso, walang mangyayaring trial. Hindi nyo nagagets yun? Kayo mga taga-kamara? O kayo mga prosecutor? Hindi nyo pa napifeel na wala lang saysay yung mga pinagsasabi nyo at hindi na kayo pinaniniwalaan ng mga senador na ito.
Ha? Ang mamanhid nyo naman. Diba? Tigil nyo na yung mga hindi nyo mai-impeach si Bibi Sara. Sabi ni Aling Ledesma, hindi nyo kakayanin ang mga Duterte. Mangarap na lang kayo ng gising. Sabi. Magaling din to si Aling Ledesma. Hanggang pangarap na nga lang to. Eto, impeachment case sa pag-aresto kay BRD, paraan ni Bonget para pahinain. Totoo. Yan yung mga taktika nila para pahinain. Kala nila hihina, lalo nga lumalakas. Di ba yung mga, pansinin nyo ilang taon na nila binabanata ng mga Duterte at si Bibi Sara. Hanggang sa lumabas yung issue na ito, dito kay Virus. Sila talaga. Meron nga nagsabi parang may malaking binondohan daw ng malaking di umano. Di pa natin sure kung sino yung mga nasa likod niyan. Pero may mga nababanggit na pangalan, di ba? Lumabas na yung kay Virus. Meron pa raw nasa likod niyan. Naku, sino kaya yan? Parang may napanood akong video nun. Parang nadadawit yung pangalan ni Aw Aw. Pero eto, panoorin natin to. Maganda to Bigyan natin ng konting reaction to. Iniuugnay ni Vice President Sara Duterte sa eleksyon 2028 ang impeachment case laban sa kanya, pati ang pag-aresto sa kanyang ama. Ang pinagdaraanan daw ng kanyang pamilya ngayon para ng Administrasyong Marcos na pahinain siya bilang frontrunner sa presidential elections. Ang sagot siya ng Malacanang sa report ni Ivan Mayrina. Wala pang anunsyo si Vice President Sara Duterte ng kanyang plano para sa eleksyon 2028. Pero para sa kanya, ang pagiging frontrunner daw niya ang dahilan ng kinakaharap niyang impeachment case at pagpapaaresto sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam sa kanya ng Russian state-owned media na Russia Today na ipinamahagi ng kanyang tanggapan, sinabi ni Duterte na intensyon daw ni Pangulong Marcos na panatilihin ang sarili o kanyang pamilya sa kapangyarihan. At dahil siya raw ang frontrunner sa 2028 presidential elections, gusto nilang alisin siya sa laban. Sabi ng bise, niisip daw nilang hihina siya kapag nakulong ang dating Pangulo dahil iisang pamilya sila. Sagot ng Malacanang. Nawawala po yung issue patungkol sa kanyang accountability tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Siguro po nais din po natin malaman ang katotohanan at wag lapang pong magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028. Bakit? Hindi ba halata na frontrunner siya? Hindi ba halata na malakas si Bibi Sara? At saka hindi ho inaalis na, yung inaakusa sa kanya, walang nag-aalis. Kaso nga lang, nararamdaman ng sambayan ng Pilipino na parang ayaw na ng mga senador. Kasi siya lang ang bukod tanging tinitira ng tinitira, para maalis sa pwesto. Para hindi na makatakbo. Pansinin nyo. Ito naman si tita, Tita nyo ba ito? Auntie Clara naman. Huwag naman ganun masyado. Wag balat sibuyas. Nanunungkulan kayo. Tsaka hindi kita minumura, Auntie Clara, Nagre-reaction lang kami. Komento ika nga, Tsaka wala kaming binanggit na masama sa'yo. Tsaka minsan, Auntie Clara, yung sa amin lang kasi minsan nakakapanood kami. Galingan nyo naman. Galingan nyo ng konti. Presidential election. Nagpatutsada rin ng Malacanang sa bise. Kasunod ng pagbatikos ito sa pangunguna kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagsira ng nasabat na floating shabu. Trabaho ba ng presidente ang sirain ng ebidensya ng Hindi ang trabaho ng Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Mas maganda po siguro talaga na pasinayaan at makita mismo ng Grabe. Maganda mapasinayaan. Naku, delikado yun pag nakasigot yun, Auntie Clara. Masama yun sa health. Dapat wala siya dyan. Kasi alam mo naman kahit na nasa siya, delikado, baka mamaya makasingot. Masama sa katawan yun. Tsaka alam mo naman, pag nakasingot, di ba, ibang level. Baka pumunta ng universe yung utak, no? Mahirap na, di ba? Tama lang sinabi ni Bibi Sara, no? Hindi niya trabaho yun. At saka wag na siya doon, baka mamaya, yung hangin, biglang,
Oh, hanap-hanapin pa yung anong hangin yun, 'di ba? Oh, yun lang. Next time, galingan din kasi pag iba kalaban si BP Sara. Intelligence, matalino, magaling, lahat nasa kanya na. 'Di ba? Hindi siya yung tao na pag tinanong tatawa na lang. 'Di ba? Ganun 'yun. 'Di ba? Tuloy. Pangulo ang pagsira sa mga illegal na droga na ito kesa po walang gawin sa mga nawalang illegal na droga sa magnetic lifter. Kailan nga po ito? Ano daw? Walang gawin, ha? Ito, article of impeachment, di pwedeng i-dismiss ng walang trial. Kung wala nga, halimbawa nga nagkamali at may violation pwedeng i-dismiss. Ayun ang sabi ni Senator Quezon. Diba? Kung may mali, pwedeng i-dismiss. Hindi na matuloy yung trial. Para malaman natin dito sa balita na ito. Ang dami mag-iiyakan dito, no? Alam nyo yung mga taong minsan hindi nakakaintindi at hindi iniintindi at ayaw intindihin, maano sila, maliligaw sila sa mga usapin. Kaya nga, di ba, article of impeachment, di pwedeng i-dismiss na walang trial. Ang sagot, pwede. Kung nagkakitaan ng violation, pwedeng i-dismiss. Ganun ho yun. Pero kung ayaw mo at hindi ka pabor, talagang di mo i-refuse mo yun. Hindi pwede. Kailangan may trial. Galingan. Ha? Para yung utak gumana. Hindi nagmumukhang eng-eng. Pwede ma-dismiss pag mayroong nakitang error. Iginiit ng House Prosecution Panel na hindi maaaring i-dismiss ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte nang walang trial o paglilitis. Ginawa ang pahayag matapos sabihin ni Senate President Francis Escudero, presiding officer ng Senate Impeachment Court, na posibleng ma-dismiss ang impeachment case sa pamamagitan ng pagboto ng mayorya ng senator judges. Di ba? Sila yung mga senator judges. Parang hukuman lang yan. Ganto, bibigyan natin ng isang magandang paliwanag. Panel! 5 kayong senator judges. Sa hukuman na lang, 5 kayong judges. Meron na nga hinihiring, may jury. Anong boto mo dito, judge number 1? Anong boto mo dito, judge number 2? Anong boto mo dito, judge number 3? Anong boto mo dito, judge number 4? Anong boto mo dito, judge number 5? Ang lumabas, 4-1. Majority, 4. Minority, 1. Sino panalo? Sige nga. Kayo naman, ibalik natin sa korte. Isang akusado, meron kang abogado, meron ding abogado tong isa. Nag-usap dalawang abogado, nag-usap sila. Nagdesisyon nga si judge. Yung isang judge pumanig dito sa isang abogado. Sino nanalo? Di 2-1. Intindihin nyo na lang kasi. Ayaw nyo pang intindihin ayaw nyo talagang intindihin, mga bakulo kayo. Ha? Iniwala ang ilang miyembro sa liderato ng Kamara na kinakailangang isagawa ang trial at bigyan ng sapat na oportunidad ang prosecution at defense teams na makapagpresenta ng kanya-kanyang ebidensya. The Constitution specifically says to try and decide. The Senate has a constitutionally mandated duty to do so. Mga pinipresenta, gusto na lang i-dismiss Bakit? Anong reason nyo para i-dismiss or i-junk? Talungin mo yung senador. Direktahin mo yung senador. Oo. Kala ko, hindi ka kasapi nila Nagkamali ako na-endorso pa kita. So ito yung sinasabi natin mga kasama. The new face character. Meron ng bagong character. Nawala na sa linyada. Yung iba napagtalunan na. Yung iba ayaw nang humarap kasi medyo, alam nyo na, lumalaylo kasi baka mawala na ng boto sa susunod na eleksyon. Ngayon, meron namang karakter. Hindi ko alam baka last term na kaya. Ngayon, taga Maynila, wala tayong masasay dito. Kayo na nakakita ngayon. Abangan nyo sa susunod na eksena kung ano yung mga bagay-bagay na dapat nyo pang malaman patungkol dito sa mama. Sorry na-endorso ko sa inyo ito mga taga Maynila. Hindi natin akalain, eto na pala, nagbibigay na rin siya ng boses. Akala ko dati, medyo sa gilid-gilid lang siya, pahapyaw-hapyaw ng konti, pag tinanong, medyo bitin pa ang pananita, akala natin nadadala lang. Eto pala, meron ng boses sa mama. So,
sa mga taga Maynila, pasensya na kayo kung na-endorse ko siya sa inyo. Eto na. Meron na tayong bagong karakter na aabangan. Powerful than the Constitution? Or the bigger question is, ayaw nyo bang marinig yung gustong marinig ng taong bayan? Allow the process according to the Constitution to proceed, because the verified impeachment complaints are not mere scrap of paper. These are serious allegations. Ano daw? Serious allegation. 'Di ba? 'Yun ang laging sinasabi nila. Pero ang nakararami, mga senador na rin na nakakaintindi, alam nyo na kung bakit. 'Di ba? O, inauguration ceremony pala ngayon, no? Ay, nako. Ito na. Meron naman, nako, one hour ago. Oo, yung mga taga-mountain. O, nagsikalat na naman sila. Ano dito nakalagay? Change the system. Bakit? Kung change the system, bakit si Duterte nakapangalan dyan? Kung change the system, dapat patungkol nyo yan sa nakaupo ngayon. Papakita ko sa inyo mga kasama, ha? Wait lang. Nagmamadali ka eh. Wait lang. Sino ba ang pinatutungkulin nila dito? Tama ba? Ha? Political organization hold protest march along Calao Avenue, Manila. Tingnan nga natin to. Ano ba yung pinaglalaban nila dito? Ay, wag na natin to isama. Wala rin kakwenta-kwenta tong mga yung mga taga-mountain na bumaba para mga lampag. Yun sila. Ni Vice Mayor Baste. Wow! Kaganapan ngayon, bigyan natin, kaganapan ito sa panunumpa ni Vice Mayor Baste. Ito, tignan natin, Di mo. Mama ni. Live yan, live. Cover tayo. Nana siya karon? Wala pa. Padulong pa si Ma'am Manilet. Papunta ko daw si Ma'am Manilet. Dito po. Bayan. Marami-rami pa pala yung pupunta dito. Yun, Senador Bongo. Nandito. Mga pero sa Templar. Kaya natin ko, no? Hindi, magbasa ko. Dahil, sige. Magbasa ko kayo, media ko. Buti nakaabot tayo, no? Na-inform natin yung ating kababayan. Hindi, kayo mga tumakot si Templar, oh. Dili, ikaw ba na ako pati naka-green, no? Kami naka-green, unang masabak. Sige. Ay, dito mi sa third floor. Third floor sila, mata may third floor. Ikaw man. Live yan, Pero, syempre, nabigyan ko lang kayo ng information na may yung ganyang kaganapan. Dito tayo. Kawawa naman, no? Oo, itong si Teltel. Bakit? Ibinilik ang certificate of candidacy ni Mayor Marcy Teodoro. Oo, itong si Teltel, iakit ang kaso sa Supreme Court. Aguy! Iyak ang mama. Ayan. Wala ka tuloy kakampi ngayon. Wala ka nang kakampi sa Senado. At ito, talo ka pa. Bakit ba gusto mo maglingkod sa Marikina sinuka ka na nga ng mga kababayan nating mga, di ba? Ito, pasok. Proclamation na magiging bato pa matapos kasing payagan ng COMELEC ang proklamasyon ni Marcy Teodoro bilang Marikina representative. Ang kalaban niya si outgoing Senator Coco Pimentel magpapasaklodo raw sa Korte Suprema. Para ito ang agenda report ni Joash Malimban. Hindi aatras si outgoing Senator Coco Pimentel Wow. sa congressional race ng Marikina City. Hindi aatras, talo ka nga. Wag ganun. Pag talo na. District. Kasunod yan ng pinakahuling desisyon ng COMELEC Bank na pumapanig sa apila ng kanyang kalabang si suspended Mayor Marcy Teodoro. Aniya, iakyat niya ang reklamo sa Korte Suprema, lalo na't naniniwala siyang may nilabag ang COMELEC sa naging desisyon nito. Sagot ni COMELEC Chairman George Garcia, meron po tayong mga kandidato na dati dito sila, tapos bigla na lang lumilipat sa ibang lugar, and therefore nakakatakbo doon sa mga lugar na yon, nakakarating ang kaso sa Korte Suprema at sustain. Yan po yung kagandahan ng mga ganitong klaseng kaso. Matake advantage po ito upang magkaroon ng kaliwanagan mula sa ating kataas-taasang hukuman kung ano ba talaga dapat ang doktrina kung ang pag-uusapan ay residency.
Ayon sa poll body, lifted na ang suspension ng proclamation ni Teodoro at reinstated na ang kanyang certificate of candidacy. Matatanda ang kinansela ng COMELEC First Division ang COC ni Teodoro noong December 2024 dahil sa 2 petisyong inihain laban sa kanya noong Oktubre. Isa rito, mismong si Senator Pimentel ang nagain. Ayon sa mga petisyon, nag-commit si Teodoro ng material misrepresentation matapos nitong bumalik at tumakbo sa First District. Kahit na nagpalipat na siya ng kanyang records sa ikalawang distrito, ilang buwan ang nakaraan. Pinanigan ito ng First Division ng COMELEC pero nanatiling nakabinbin kaya sinuspindi ang kanyang proklamasyon kahit na nanalo siya sa halalan. Pero sa hatol ng Anbang kahapon, hindi raw sapat ang ebidensya ng mga petitioner. Ang kanilang pinagbasehan, domicile of origin. Ibig sabihin, kahit na lumipat ng distrito si Teodoro, hindi nito makukonsiderang inabandona niya ang kanyang original domicile sa First District nang bumalik siya rito. Bukod pa riyan, nilinaw ng poll body sa kanilang desisyon na ginawa ang provision sa residency para mapigilan ang pagtakbo ng mga newcomer o stranger sa isang lokalidad. Hindi umano ito applicable kay Teodoro, lalo na't nakaupo na siya ng 3 consecutive terms sa parehong pwesto bago siya maging alkalde ng Marikina. Iyak! Iyak si Teldel. Hindi pinanigan. Oo. Gusto mo pang gusto mo pang anuhan ng Marikina, ha? Gusto mo pang isahan si Marcy, ha? Ngayon, ito sampal sa'yo sa lahat ng mga kakulitan mo sa Senado. Di mo, ha? Gustong-gusto mong tamo. BP Sara, gusto mo pang ma-impeach, ha? Katuwang ka pa nila. Karma is real nga. Yan, sinasabi natin na kung umabot ka sa video natin ito, saan lugar ka man, shoutout sa'yo ng bonggang-bongga, ha? At like and share nyo yung video, ha? Hanggang sa muli. Bye-bye!